Happy New Year mga idol! Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating puntahan. May nakita na naman ako isang question ng isang kaibigan sa Facebook group. Maganda yung question niya at napaisip din ako. Sabi niya dito, sino daw ba sa mga kagrupo ang nakapagtanong na sa doktor kung ano yung explanation bakit kaya parang nanginginig ang kalamnan ng mga may sakit na GERD, may sakit na acid reflux kapag ka inaatake. Kayo mga idol, nakapagtanong na ba kayo sa mga doktor nyo kung ano yung dahilan kung bakit nanginginig ang katawan ng isang tao na ano inaatake ng GERD o acid reflux? Ako nakapagtanong na rin ako diyan. Ilan sa mga naging doktor ko ang tinanong ko. Kahit yung doktor na regular doktor ko, tinanong ko din. Kayo mga idol, ano yung sabi sa inyo ng doktor nyo? Dito kasi may isang nag-comment doon sa tanong na yon. Ito sabi niya, basahin ko. Natanong ko na sa doktor yan. Sabi walang koneksyon ang acid sa panginginig ng katawan natin. Nakakapraning ang doktor ko kasi tinawanan lang ako. Actually mga idol, may mga doktor talaga na yan ang sinasabi, walang koneksyon yung panginginig sa sakit na GERD. Although siguro yun ang nasa libro na napag-aralan nila. May isang doktor na natanong ko niyan na nakakaranas ng GERD. Nakakaramdam na siya ng pag-acid reflux. At iba yung sagot niya. Ang lahat ng siguro kayo makakapagsabi. Kayo makakapagsabi kung kayo nakaranas ng manginig ng katawan o nakakaranas o baka merong hindi pa nakakaranas, pero sigurado ako sa karamihan sa nanood ng video ito makakapagsabi na nakaranas na nanginginig ang katawan. Yung doktora ko na nakausap about sa pakinginig ng katawan, nung una natanong ko siya, sinabi din niya sa akin na hindi ito dapat maapektuhan kasi walang basihan. Siguro yun talaga yung napag-aralan nila, yun talaga yung nasa libro na binabasa nila. Pero kapag sa katulad nating nakakaranas, karamihan, yun, naranasan mo yung panginginig ng katawan. At yung doktora ko nung isang beses na tinanong ko ulit, last time na tinanong ko, sabi niya, yung mga tinatanong kong iba daw sa kanya, tulad ng panginginig, masasabi niyang totoo. Kasi nararanasan na rin niya. Alam naman natin na ang doktor, kahit gaano kagaling, posible na makaranas ng iba't ibang uri ng karamdaman. Yung doktora na nakausap ko, espesyalista siya sa gastro, pero kahit pa espesyalista siya, nakaranas siya. At nakakaramdam na rin siya ng sakit na tulad na meron tayo. Alam naman natin na kahit gaano kagaling yan kasi ang pag-acid, nakukuha yan sa mga kinakain natin at kung iniiwasan man natin yan, pero
imposibleng maiwasan natin yung isa na pinanggagalingan kung bakit nagkakaroon ng acid ang isang tao. Yun yung stress, no? Yung pagod, yung puyat. Tapos yung mga chemical na nakakasalumuha natin, hindi natin maiwasan yan. Kaya kahit pa doktor yan, kapag loaded dyan sa trabaho, posible na makaranas din kasi yung walang pahinga, yung trabaho lang ng trabaho, sigurado hihina-hina ang resistensya. Yung paghina ng resistensya, yun yung nagiging daan para yung ating digestive system magkaroon ng problema, at yan na nga yung isa na dito yung pagkakaroon ng acid reflux. Although yung acid reflux, mga idol, normal yan sa tao. Reaction yan ng katawan natin, pero kapag malimit at mayroong ibang mga sintomas na nararamdaman kapag nagkaroon ng acid reflux, nagiging GERD na yan, nagiging sakit na yan, hindi na siya normal na reaction lang. Yun isa sa sintomas ng acid reflux, yung panginginig. GERD, sa GERD. Kasi acid reflux, sabi ko nga kanina, isang reaksyon ng katawan ng acid reflux. Hindi siya talaga totally sakit. Nagiging sakit lang ang acid reflux kapag naging GERD na. Tsaka hindi lahat na may acid reflux o yung malimit nagkaka-acid reflux, GERD yung dahilan. May mga ibang sakit na ang senyales ay pagkakaroon ng acid reflux. Ngayon, ano ba yung paraan para gumaling sa acid reflux? Syempre, alamin kung ano yung pinanggagalingan, ano yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng acid reflux, kung bakit malimit kang tinatamaan ng acid reflux, bakit kahit nagjejeta ka, kahit na kinokontrol mo yung mga bawal, hindi nawawala yung acid reflux, o palagian itong nagpaparamdam o nagpaparanas. Baka may ibang karamdaman na nagtitrigger sa acid reflux. Hindi mawawala yung acid reflux kapag hindi mo ginamot, hindi mo inayos yung sakit na dahilan kung bakit natitrigger ito. Maraming mga sakit ang mumula ng acid reflux. Alam ko, sa kidney, sa atay, sa goiter, ilan yan sa mga gallbladder, mga ganun. Ilan yan sa mga dahilan kung bakit nagkaka-acid reflux. At ang GERD naman, isa sa nagpapahirap talaga kapag may GERD. Syempre, number one dyan, yung acid reflux, tsaka yung low acid. Yung dalawang yan, hindi kasi nagbabalanse yung natin, yung acid natin, at saka yung ating ang tawag dito, yung pH level, yung pH level, hindi sila nagbabalanse, kailangan balanse yan. Kapag hindi yan balanse, mahirapan talaga magkaroon ng tamang pagtunaw ng ating pagkain. Kapag hindi tama yung pagtunaw ng ating pagkain, posible na tumagal yung acid sa ating tiyan. At yun yung nagpapahirap sa atin, kasi nahirapan tumunaw ng pagkain. Ano yung gamot kapag may GERD? Bakit kahit na ginagamot mo yung GERD, pinapahirapan ka nito at pabalik-balik? Ako nga, sa sobrang swerte ko, nakaabot ng 30 taon mahigit bago ko nalaman na kung paano yung pamamaraan para mawala yung acid reflux, yung palagi ang acid reflux. Mahirap kasi kapag gamot lang ng gamot. Totoo.
kung bakit kayo pabalik-balik lang, kasi nakadepende lang kayo sa gamot. Iinom lang kayo ng gamot. Actually, hindi, ako yung karanasan ko, hindi ako gumaling sa gamot lang. Although yung gamot, mabilis siyang magpa-relax. Pero mamaya, bukas, andyan na naman. Lalo humihina lang yung katawan natin. Siyempre dahil yung gamot, yan, may mga side effect. May mga side effect yan, lalo na kung tumatagal na yung pag-inom mo ng gamot. Ang tamang pamamaraan para ka gumaling, katulad ng mga ginawa ko nitong panahon na gumaling na ako, pero pinahirapan talaga ako bago pa ako gumaling. Matagal na panahon. Alam niya ng mga palagi ang nanonood ng vlog ko. Palakasin na resistensya. Supplement. Supplement. Kahit anong klaseng supplement. Natural. Mas maganda yung natural. Hindi lang siya katulad ng gamot na kapag ininom mo, may mararamdaman kang pagginhawa agad. Matagal. Minsan, ilang buwan. Ilang buwan na tuloy-tuloy mong gagawin. Yung supplement. Katulad nung nasa, nyo lang, yung nasa bahay nyo, nasa kusina nyo lang. Yung luya natin na panluto, tsaka luyang dilaw. Sabahan mo ng siling labuyo, konting-konti lang. May nabibili naman tayo dyan powder na siling labuyo, yung mga kay paper, Tapos paminta, yun yung mga huling vlog ko na malaking tulong. Hindi lang yung sa GERD, hindi lang sa GERD yun. Maraming beneficios para sa katawan natin sa iba't ibang uri ng sakit o karamdaman. Continuous lang siya. Kasi pinalalakas lang na resistensya natin. Ang isa pa, may tulong sa digestive system. At ang paglilinis, pag-cleansing ng katawan, actually yun, nakaka-cleansing na rin siya. Kaya nga, para sa lahat, isa lang yun, kaya na niya. Kaya na niya. Pero yun nga, sa daming basura na ipapasok natin sa ating katawan, kailangan linisin natin sa ganon, mas mabilis na gumaling tayo. Yun lang mga idol, sana kahit paano naibigan nyo itong maikling kong vlog at Happy New Year. Ingat tayo lagi at sana maging bukas ang ating isipan para sa mga nangyayari sa atin. Nang sa ganon, maiwasan yung pagkatakot, yung anxiety dahil lahat ng karamdaman kinakapitan ng anxiety at ang anxiety nagpapalakas lalo ng hirap o sama ng pakiramdam. Bye-bye at God bless you. Happy New Year.